Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito hong nakakabahalang post po ngayon mga kabida, ni General Romeo Pocis, retired. Okay? Ito po ay patungkol sa sitwasyon po ngayon, sa Armed Forces of the Philippines. Tila mas lumala ito hong mga reklamo ng mga ilang generals po makabida, laban ho dito sa kanila pong Chief of Staff, General Romeo Bronner, At hindi lang po kay AFP Chief of Staff, pati ang Secretary po ng Department of National Defense. Damay din dito ho sa pag-alburuto po mga kabida, ng ilang mga high-ranking officials po ng AFP. Ang akala natin noon, yung mga junior officers lang po, ang medyo meron pong grievances, pati pala itong mga generals. Okay? May ganito palang mga grievances po, mga kabida. Okay, babasahin ko po mga kabida, Ito pong post po ni General Romeo V. Pocis, retired. Ito po ay posted 8 hours ago, bago lang pala, mga kabida. At gaya ng sinabi ko po kanina, ako, nababahala po ako dito, dahil ho, parang ito parang ticking bomb po, na anytime pwede hong sumabog po makabida. Okay? Ito po. Restiveness in the ranks. The pot is boiling. Kumbaga, impatient na po, Ito hong mga opisyal po ng Armed Forces of the Philippines. Kumukulo na po. Okay? Kumbaga, parang sasabog na po, mga kabida. There are growing tremors within the Armed Forces of the Philippines and the Defense Department, and ignoring them would be a grave mistake. Even before the May 12 elections, credible complaints had already surfaced against General Romeo Bronner, Chief of Staff of the AFP. These were not baseless rumors, but allegations from fellow generals accusing him of favoritism, moral misconduct, and corruption widely circulated in military and civilian chat groups. Now, just days after the elections, the focus shifts to Defense Secretary Gilbert Chodoro. A 4-page document from senior officers, which is going the rounds online, outlines serious charges. Ito po yung mga charges po against Secretary Chodoro po makabida, This regarding the Board of Generals recommendations. Okay? Promoting unqualified proteges, some with administrative or criminal cases. Stalling the AFP modernization program. Dito ho sa tatlo, medyo ang matindi ho dito mga kabida, ito hong disregarding the Board of Generals recommendations. Kasi ho, sa AFP, meron kasi silang tradisyon dyan, mga kabida, na pag meron pong i-promote na opisyal po ng sundalo, mga kabida, yung Board of Generals yung nagre-recommend. Alright? Kung maalala po ninyo, nung time po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte po makabida, Okay? Hinahayaan po niya ito hong AFP na mamili kung sino yung ipro-promote. Lalo na po pagdating ho sa pagiging Chief of Staff. Parang ito parang kung baga sa Korte Suprema makabida, parang JVC po ito, Ito hong Board of Generals. Sila yung mamimili kung sino yung qualified na ipopromote, lalong-lalo na po pagdating ho sa Chief of Staff, Tapos magkakaroon po ng shortlist, at doon po sa shortlist na yon, yun yung ibibigay po sa Pangulo. At yung Pangulo mismo yung mamili po doon sa shortlist. Parang ganun Pero problema daw dito kasi ho, yung authority po ng Board of Generals po parang nawala po dito mga kabida. Kasi sabi po ni General Pocis dito sa kanya pong post, promoting unqualified protege, some with administrative and criminal cases. Meaning, hindi ho ito dumaan sa Board of Generals. Okay? Iilang tao lang po yung
kumbaga gumawa ho para ho sa promotion ho dito, mga kabida. Kaya ito pong disregarding the Board of General's recommendation, isa po sa mga grounds laban ho dito kay Secretary Teodoro. Ito pa, stalling the AFP modernization program. Kumbaga, ang naalala ko lang po, parang tinapyasan ata yung budget ng AFP modernization program, mga kabida. Ewan ko lang kung yun yung pagkakaintindi ko po, mga kabida. Ito po, this is not simply internal bickering. Active duty officers are now going outside the chain of command, urging media to take their grievances directly to the president. This is no longer decent. It's a coordinated signal of institutional resistance. Usually kasi, pag may mga reklamo, hindi talaga lumalabas yan sa media. Kasi yung prinsipyo po ng Armed Forces of the Philippines, as much as possible, kung mayroon pong reklamo, dapat dapat confined lang po yan within the quarters po ng AFP. Pero ito, grabe na po ito, kasi kumbaga lumabas na po sa chain of command. Ito hong reklamo po, mga kabida. At humihingi na po ng tulong mula sa media, para lang makaabot po ito, makarating po, mga kabida, sa Pangulo po, ito hong kanila pong grievances. Okay? Patuloy po tayo. Let's be clear. This moment is not business as usual. Kumbaga, hindi ho normal yung sitwasyon po, dyan po sa Armed Forces of the Philippines. President Marcos' recent directive for cabinet officials to file courtesy resignations is widely seen as a cosmetic move. Key players remain untouched, and the reshuffle looks more like a recycled rotation of the same insiders. Kumbaga, parang lang yun, moro-moro lang daw, kasi based sa observation, yung mga pinaparesign, mga kabida na mga officials, kung hindi ni-reassign, okay, binalik. Okay. Binalag po sa kanila pwesto, mga kabida. Ito pa. But here's the alarm bell. Ito po yung pinakamatindi po, mga kabida, The early vote by military and police personnel overwhelmingly rejected the president's candidates in favor of Duterte allies. That is more than dissatisfaction. That is defiance from within the country's most disciplined ranks. Yun yung matindi, Kumbaga, parang sampal yun, sa Pangulo at sa administrasyong ito, mga kabida. Mantakin nyo, mga sundalo po ng Pangulo, Supposedly, susunod doon dapat sa chain of command, mga kabida. Sa kanila pong commander-in-chief. Okay? Pero hindi sinunod. Okay, hindi binoto yung kandidato po ng administrasyon, kandidato ng Pangulo, sa halip po, mga kabida, yung kanila pong binoto, ito mga kandidato po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anong tingin po ng mga eksperto dito? Ang sabi po ng mga eksperto, this is an indication of a protest vote, mga kabida, Hindi nila nagustuhan yung mga kandidato po ng Pangulo, at most likely, hindi nila nagustuhan yung mga ginagawa po ng Pangulo, mga kabida. At hindi lang po AFP ang gumawa po ng ganun, Pati pulis, mga kabida. Combine AFP, PNP, at saka ito mga guro, na kabilang sa local absentee voting, mga kabida. Eto, mas malawak po, na picture. Ito po yung mga kinonsidera po, ng mga sundalo, mga kabida, kung bakit nagkaroon po sila ng ganitong grievances at bakit binoto nila yung mga kandidato po ng dating Pangulo. Instead, ito mga kandidato sana ng kanila pong Commander-in-Chief. Consider the larger picture. Number 1, the escalating power struggle between the Duterte bloc and the Marcos Romualdez Araneta axis. Ito po. Impeachment proceeding looming over VP Sara Duterte.
Alright? Number 3, the extradition and ICC detention of former President Duterte. Number 4, persistent and deep-rooted corruption in the Senate, Congress, and executive agencies. Ito kasi yung kumbaga sa lahat po ng kanila pong mga reklamo, ito hong corruption po ang kanila pong pinakamatindi, mga kabida. Okay? Hindi lang po sa within the AFP ranks, pati yung outside AFP. Okay? Sa Kongreso, sa executive agencies po, mga kabida, Kumbaga widespread yung corruption na nakikita ho ng mga sundalo, mga kabida. Number 5, the president's political allies, close friends, and advisors starting to abandon ship. Meron na pong tumalon. Kasi palubog na po yung barko, mga kabida. Kahit na yung mga senador, mga kalyado, ang sabi po ni Senator De La Rosa, meron pong mga non-Duterte allies na ando na po sa kampo po ni Vice President Sara Duterte. They have changed their stance, mga kabida. Alright? Ito pa. What we are witnessing is not yet collapse, but the slow unraveling of legitimacy. A government begins to lose its grip, not with a bang, but with systematic internal disengagement from the military, from institutions, and from the public trust. The president is now faced with a stark choice: act boldly to restore coherence and credibility within his administration, or ignore the growing fracture lines and face consequences that may no longer be containable. Kumbaga, the president, mga kabida, based on the allegations and tremors within the armed forces of the Philippines, should act promptly, Okay? Otherwise, kung hindi ito bigyan ng pansin po ng Pangulo, it will no longer be containable, mga kabida. Hindi na ito maaagapan pa. At yung sinabi po ni General Pukis na parang bulkan, na ito pong sitwasyon sa AFP para pong bulkan, baka sasabog po ito anytime. Parang ticking bomb yung sitwasyon Anytime pwede hong sumabog po, mga kabida, Okay, eto pa. Last na lang po ito, mga kabida. Political instability does not arrive overnight. It builds silently through insubordination, disillusionment, and betrayal at the highest level. The next few weeks may determine the trajectory of this administration. The volcano is rumbling. Will it be diffused or will it erupt? Ito yung aabangan po natin, mga kabida. Kung hindi gagawin ng Pangulo yung agarang action dito, dito sa problema po ng Armed Forces of the Philippines within the ranks, mga kabida. Okay? So yan lang po para po sa inyo. Ano po ang inyong pananaw at opinion Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.